Mga kabayan, sama-sama natin panoorin ang interview ng SMNI kay Mike Defensor. Dito sa video na to, maraming binanggit na importanteng impormasyon si Mike Defensor tungkol sa mga ex-marines at ang mga taong tumanggap ng maleta. We had an interesting guest here in the Agenda Forum in the person of former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Now, in the name of fairness and a balanced reporting, we have invited an equally colorful and interesting personality to be able to present the other side of the picture. Baka naman kasi sabihin ninyo, isang side or aspect lang ang pinapakita natin dito sa Agenda Forum. Now, I would like to introduce our guest. I've known him for a long time because, Mike Defensor cut a very prominent figure in the anti-Marcos dictatorship as a student leader in the University of the Philippines during his student days. We were almost contemporaries, but he is younger than I am. He became congressman in the year 1995 at the young age of 36. And he was one of the so-called Spice Boys who was instrumental, of course you would know, first in the impeachment and later on in the ouster of then-President Erap Estrada. He became a cabinet secretary in 2004 at the age of 45. This is remarkable as a political record, making him one of the most successful student leaders of our generation to advance in traditional politics. However, he ran for senator unsuccessfully, I think twice, in 2007 and 2010. Twice. Once. I'm sorry about that. I was the one who failed in 2010. Okay. He also attempted to become mayor of Quezon City but did not make the cut. But he came back to Congress I think this was in 2019. 2019, when he became a congressman for the party list Anak Kalusugan, which marked his comeback into elected and traditional politics. So, may I introduce, now he is one of the leading resource persons. As you would know, you almost interview him every day because of the controversial matters where he is personally involved in. I'd like to introduce you now to Congressman, Secretary, and then Congressman again, Mike Defensor. Opening statement, Congressman Mike. Thank you so much. Una po sa lahat, I'd like to thank our good Congressman, JV Bautista. Tama po yun, 3 decades ago magkasama na po kami. But actually, Kong JV, I was not part of the fight first yung EDSA 1 because I was still very young at that time. Pero ano na yun na yung formative years ko when I entered UP and I became an activist. And one of the leading figures during that time was Congressman JV Bautista. Siya po yung aming abogado pag may problema yung mga estudyante, lalo't na ho sa kilusan ng, sabihin na natin po, mga aktivista during that time. Si Kong JV po was one of the mga shining figures in the activist movement as he's one of our lawyers and one of the more eloquent leaders of our movement, social movement at that time. Pero yung pagkilos po namin, sa tingin ko hindi nahihinto lang nung kami napasok sa gobyerno. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and Kong JV, sa lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Noong si President GMA naman po yung nakulong,
ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA. And then, for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso. Dito po siya nilitis. At again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nakasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Godesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako napag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one to the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes. Because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge
in the Philippines who can issue a warrant of arrest. Yung sinasabing, bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. When in fact, pwede lang ibinuo ang kaso dito. And it happened before, hindi nawaran. Particular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano, ilipad ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis siya ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ipinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, no? Were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. Wala. In fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then? Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman ganun na porket magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, ha? Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here. So, I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Di ba? In 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, nung nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin kung ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya noong Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City, In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yon. Pati yung motorcade, ano? Nangyari to kung actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede ako tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta,
banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwenta si Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako, nagsalita ti Saldi ko. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kong JV, ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na, openly. Pero Kong Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is? Right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marines, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari na, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo o writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako, sayang yung pera. I will join you there in fairness to you. That the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM have not even been called by, I don't know if they were called by ICI, o kaya by the Blue Ribbon. Pero apparently, mga sinisentruhan, mga legislators lang, no? And then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman. Kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi inimbestigat itong mga Traigib na to tsaka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi
ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Raigib Ulaybar. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi ng korupsyon, palabasin nila itong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, And I think if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo, Kong Mike, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay. Ngayon, punta na tayo dun sa 18 Marines, no? Pwede dagdag lang? Please. Naalala mo yung sinabi nung mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito yung kaso na yun. Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinio, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo Pangulo. Walang alam ang Pangulo dyan. Kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Huhulihin natin talaga yan at kukulong na yan. Kasi di ba, yan ang panawagan sa kalsada eh. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many critics, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kahapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active Okay. din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap, iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke. Sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung napag-uusap yon. Sabi ko, ikaw nang bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon na ako pumasok na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman, at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga Marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular armed flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na deliveran ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari.
ito pala yung pera. Sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi na yung nangyari. Saldi ko, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, kung JV, pagka nakakwentuhan mo, simple ang kwentuhan eh. Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima, ano ba nangyari? Nabigyan daw eh. Nabigyan. Opo, nandun kami, kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forbes ba yan? Sa Forbes. Sa Forbes. Sa Forbes. You mean, 2 residences? Dalawa. Yung Oo. Nung una, isa lang unit, eh. parang apartment lang eh. Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units sa Forbes. Okay. Malalaki. Okay, sa Forbes. Pero Oo, malalaki. malalaki. Okay. Hindi sa bahay. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses na nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yun kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalo umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi la, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. Pero isa sa ano, Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, ano, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. Ano? The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months, later on, para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas? That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang kong Mike. You were once a very powerful cabinet secretary, the right-hand man, one of the closest to GMA, if I may say so, no? Pagkatapos, lalabas si General Esperon, another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levy Baligod cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levy Baligod is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Pong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, maya naman kayo, imbestigahan natin ang lahat ng Sona. Sa Sona. Ang Sona, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon, ang iimbestigahan. Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako dun sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo, si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually, Kong eh. Kasi, si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha.
magnanakaw ka, eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin, di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon, nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, Oh, the timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng PISCON. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the job military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na nga yan sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na eh. Sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng meron. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat? Pagdating natin korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganun. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kung JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May aeroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bayan yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Yeah. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think, hindi naman siya
hindi naman siya ini-implicate. Not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, sa Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry, ICC. Not the ICI of Yes, PBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang na to at totohanan ng investigasyon, makikita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JB minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalakban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Betanwa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made the fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Wala, ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung yung van. misis mo Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang iniisip niya. Di ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka merong isa o dalawa bumalik na dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, ha? So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, Sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka.
ni Senator Marcoleta. Nagtawanan pa kami, sabi niya, sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng politika as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Meron bang nakasuhan? So ito yung pangkalatan, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Mike, you're not in favor of impeachment of the Vice President. You're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. diba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, ni hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, the dynamics yun, you and I know as politicians, na dynamics ng Congress yan, ng House. Ano? Last question na lang, Mike, before we go into Q&A. Do you still consider yourself an activist for social reforms? And what is your stake? Kung halimbawa, successfully itong ginagawa ninyo, and for some reason or another, the Marcos administration is ousted or false, do you have any stake in that situation? Alam nyo, Kong JV, tayong dalawa nag-Congress, nung panahon natin, di ba sasabihin ng national, ng executive,
Oh, meron kayong 70 million. 30 million ilagay nyo sa soft, yung mga tulong sa ospital, Oo. tulong o 40 million maglagay kayo ng mga budget nyo Hard. for hard projects, Hard projects. infrastructure. At that time, binabatikos na tayo. Bakit may pondo Kongreso? Bakit kayo merong ganyan? Ang prinsipyo naman nun is because may mga proyekto na baka hindi nakikita ng nasyonal, kailangan nating ayusin. Like sa distrito ko, problema ng patubig, problema ng pathwalk lang, kuryente, tutulong ka. Ito yung mga maliliit na problema na hindi na tinitingnan ng national government. Anong nangyari dito? Ngayon magugulat ka. Congressman, lahat kayo, tig to 2 billion pesos. Insert na lang. Wala na CBO. Hindi na insertion. Simula pa lang. Sa National Executive Program pa lang, What do they call that now? yung parametric formula. Okay. So, ang DPWH, bago pa siya gumawa ng budget, tatanungin niya yung mga congressmen, tig to 2 billion kayo. For DPWH. For So DPWH. ito yung kinoconsider during our time na hard. Hard Yes, CDF but yan nung can araw, you diba? imagine, ang punto mo 700 billion pesos, ang napupunta na kaagad sa Kongreso. Sa mga distrito, 4 billion pesos. 400 billion pesos. Anong epekto niyan? O ngayon, nagka-problema tayo. Subway, dapat tapos na ng 2028. Dapat ngayon, pwede na tayong parang Hong Kong, Japan, bumabiyahe. Ginawa nila, kinuha yung pondo ng subway, inalagay sa unprogrammed allocation. Pagkatapos, yung kinuha nila, ayun, flood control, ang ginawang proyekto. Okay, So, Kong Mike, baka maubusan tayo oras, no? Sabi ko nga, if you give Kong Mike a microphone, it's almost impossible to know when he will stop. Mike Defensor is now ready to field questions from our friends in the media. So who would like, please identify yourself and shoot the question. Sino mauna? Ako po. Ito. Ayan. Yes, yes, DJ please. Mendoza po from Net25. Sir, tanong lang po, nabanggit po ni Ombudsman Remulla noong nakaraan ng Friday na may isa doon sa mga pictures na ipinakita po ng 18 Marines ay manipulated dahil nakuha raw po yun sa panahon pa po ng ni Speaker po na si Lord Alan Velasco at ng panahon pa po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong magiging komento po ninyo dito po sa naging pahayag po ni Ombudsman? ang sabi niya, manipulated. Kasi ang nadinig kong sinabi niya, yung picture na yan ay nangyari nung panahon ni Lord Velasco. Pero hindi naman niya sinabing manipulated yung picture. Meron Diba? po, meron po. Manipulated? Manipulado. Meaning, dinoktor yung litrato. Nakuha po yung picture na po na yun sa panahon pa po ni... Ganun lang. Apo. Pero hindi ginulo yung litrato. Okay. Ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla dahil dito lang nagpapatotoo na yung mga ebidensya ay may katotohanan. Na itong mga delivery ng pera ay totoo. Kung anong panahon yan, kung sinong tumanggap yan, ilabas natin. Wala tayong dapat itago. Pero ang maganda dyan, sinabi niyang totoo. Ang ayaw kasing sabihin ng ombudsman, hindi totoo at peke yung mga litrato o gawa-gawa lamang. So ako'y nagpapasalamat kay Ombudsman Remulla tungkol dito at talagang dapat tingnan lahat ng litrato. Tingnan lahat ng litrato. Marami yung nagsasabi na hindi kami yan, hindi totoo yan. Nako, nakita ko yung mga ibang litrato. Magugulat ka kung JB, yung mga taong hindi mo iniisip, makikita mo. Natatanggap. Makikita mo. Okay. Next question, please. Good morning, Congressman Mike. I'm Loli Acosta of DWIC, Aliw TV, Channel 23. Very quickly, mag-classmates yung anak natin, si Miggy, from prep hanggang high school sa Ateneo. Nagkasala yung anak ko, so pinatawag siya ng, siyempre, ng dapat sagutin niya at pati ako as parent. So ganun kasimple, dapat kung may kasalanan ka, papatawag ka, iimbestigahan kung ano nangyari. Evidently, or allegedly, daming niiwas nila na makarating si Congressman Romualdez. Question, what will it take para talaga lumabas siya to face the music? Thank you. Kung ang mga leader na katulad ni Kong JB ay lumabas na sa kalsada, tingin ko delikado na sila. But definitely, Legally, paano? kasi legally, ang proseso lang natin talaga is the ombudsman.
Previous to that, it's the supposedly yung impeachment process kung papatawag yung mga tao. Another process is the Blue Ribbon Committee. Kaya kung sakasakaling si Senator Ping Lacson at nananawagan kami sa kanya, again, hindi lang doon sa 18 Marines, ipatawag niya yung sinasabi naming si Bersamin, Adrian Bersamin, at saka si Traigib Laybar ay ipatawag nila. Katulad ng binanggit ko, alam mo may 1.2 billion pa sa kanila. Hawak pa nila. At alam lang lahat na nandyan sa kanila. Kung may babalik to na pondo ng ating bansa, ang laking bagay. Thank you. Next question, please. Ang daming eroplano nating makukuha sa Middle East para iuwi yung mga kapwa Pilipino. Oo nga. At teka muna, bago lang yung tanong mo, no? This is a hypothetical question, Bong Micah. If President BBM will re-energize the ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, for example, alisin na niya ngayon yung present composition, maglagay siya ng mga mas pasigasig at saka mas matatapang. Would you consider a position there? Kunyari ilalagay ako. Ilagay ka doon. Palagay ko. Tingin mo, tatanggapin Hindi mo. ako abot ng isang araw, tanggal din ako. Tanggal ka. Oh, kaya O resign. resign. Kasi yung kahilingan sa kanila na gawin lang na transparent, yung ganito, bukas na pag-hearing, hindi nga nila ginawa eh. Hindi naman sinasabi na pumiling sila kung kanina, pero yung magkaroon lang ng, makita ng taong bayan yung nangyari hearing, hindi nila na-accomplish eh. Paano pa yung maglalagay sila ng mga tao? I agree with you there. Pero syempre, kung iba akong position nun, baka ibang kalabasan, di ba? Kaya lang, medyo may pagka-anemic talaga yung ICI na yun. When we called out for an independent citizens commission, that was not our idea. Ma'am, can you please shoot the question? Yes po. Good afternoon po. By the way, this is Shane Pe po from National Media Association of the Philippines, the Philippine Event News TV, and our partner program, Pinoy Ako, Pinoy Tayo in Melbourne, Australia. Dalawa lang po ang katanungan ko po. Bakit po kailangan pang isang kilalang broadcaster ang nakapag-expose about anomaly po ng flood control? Lalo na po yung 43 luxury cars nila Vizcaya. Di ba po yearly meron pong audit ang COA sa lahat ng government agencies? Bakit iba pa po ang nakapag-discover nito? Pangalawa po, ano po ang mangyayari po sa Pilipinas pag nawala si former President Duterte? Alam naman po natin, hindi na po siya ganun kabata. Salamat po. Thank you po. Yung kay Vizcaya po kasi, di ba, even before na malaki yung hearing, sa akin po pagkakalam hindi naman po ako involved directly. Nagkaroon na ng mga investigasyon and then eventually pinatawag sila. Ito medyo alam ko na nung makausap ko si Senator Marcoleta, ang sabi ni Senator Marcoleta, may lalabas at magtatapat at magtuturo. Previous to that, walang ganun eh. Naliligaw yung investigasyon. Pati yung coordinates na ibinigay ni Yusek Cabral, mali-mali. Sabi dito yung proyekto, pag tingnan yung coordinates, sa iba na pupunta. So the Vizcaya affidavit was very critical. And I credit that to Senator Marcoleta. Siguro dagdag ko na lang yung kwento, di ba naalala niyo yung restitution? Sabi, hindi, bago ka maging witness, magsoli ka lang muna ng pera. Alam niyo, nung una, sabi ko kay Senator Marcoleta, huwag ka na munang magsalita dyan, siguro. Sabi niya, hindi, kailangan ko itong sabihin. Mabilis na kwento. Si Alcantara, ang sabi niya, 30 billion ang pumasok na pondo sa district niya. At 4.8%. At 8% pala. At 8%, humigit kumulang mga 3 billion ang napuntang pondo ni Henry Alcantara. Ang isinuli lang niya, 181 million. Liit, ano? Ang liit. Kaya tama yun. So yun kay Vizcaya. Pangalawa, tanong nyo kay Duterte, alam nyo, yan ang pagkakamali ng administrasyon. Madalas ko yan sinasabi, sa kasaysayan ng ating bansa, 3 ang matatandaan ng sambayan ng Pilipino na pagkamatay ng mga leader. Si Jose Rizal, sa Luneta, hindi naman po siya presidente, naging bayani. Si Ninoy Aquino, pinatay sa Tarmac, naging bayani. Eto si Duterte, kinidnap ng sarili niyang bansa, hindi pala bansa, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, nilitis ng banyagang korte sa ilalim ng banyagang batas. Pag namatay po siya, magiging makasaysayan po yan. At hindi makakalimutan
ng Pilipino sa ngayon at ang mga Pilipino sa darating na panahon. Maraming salamat po. 3 more questions? 3 more? Oh, yes. Miss. Hi, good afternoon. Victoria Tulad po of ABS-CBN. Sir, dun muna sa Blue Ribbon hearing, sabi po ni Senator Ping, he is not closing his doors para maimbitahan yung 18 ex-Marines. Pero sana raw yung statements nila reflect reality. He specifically pointed to the 805 billion pesos na imposible daw ma-deliver, so parang hindi siya realidad. Anong reaction niyo lang po doon? Hawak ko po yung mismong affidavit na pinirmahan ng mga sundalo. Wala po ditong 805 billion. Wala naman. Yun lang naman ay sinabi nung kinikwento. And I relay ko kung bakit At sabi ng mga sundalo, ako mismo kausap, 3 times a week ang delivery. Sa Aguado at saka sa Forbes sa Makati. Makati. Ang minimum delivery is 500 million. Ang maximum delivery is 4 billion. So mag-average lang tayo ng 2 billion per delivery. So every ilang buwan po yun? September, October, November, December ng 2022. 4 times 3, 12 deliveries. Diba? 12 deliveries. Tama ba? Pagdating mo ng 2023, 2024, meron kang 48 deliveries. Kasi 4 times 12, 4 na linggo sa 2024. Tapos 5 months in 2025. Pag pinagdugtong-dugtong mo yun, ganun kalaki yung halaga. Ganun kalaki yung halaga. Tapos pangalawa, bakit may picture? Ako takang-taka, bakit may picture? Alam nyo, naging normal yung walang yaan. Naging normal yung pagnanakaw na may proof of delivery na. So, ang ginagawa, nag-deliver ako kay Kong JB, eto boss, ang picture, isi-send sa boss nila, isi-send kay Kong JB. Kaya magugulat kayo, anong hawak na ebidensya ni Saldico? Kasi ito, kanya-kanyang delivery. Kunyari, Kung tayong dalawa, nag-deliver tayong dalawa dito, tayong dalawa nag-deliver doon. Iba ang picture mo, iba ang picture natin. Lahat ng yung pumapasok sa isang chat group. Proof of delivery. May ledger. Si Diskaya may ledger, if you recall. Si Saldico may ledger, if you recall. Ang bibigat ng ebidensyang ito. Na talagang ma-establish kung sinong nagnakaw. Kung Mike, hindi ba kung may ginagawa kayong, parang kasi krimen na to, kung totoo di ba? Kung nagdi-deliver ka ng pera ng gobyerno na ninakaw, you are in fact committing a crime. Di ba? It's a crime of plunder or bribery or whatever. Di ba? Bakit nila nililitratuhan? Boss, kasi at that time, hindi naman nila alam na nakaw yun eh. Hindi nila alam. Hindi. Kasi si Saldico, di ba, negosyante? Oo. So how do they know na ito hindi mga campaign contributions kasi 2022, di ba? Tama. How do they know na hindi ito sobra doon sa mga Tama. ibinigay ng mga businessmen o yung mga nagpopondo sa politika at ipinamamahagi na lang doon sa mga kung sino-sinong congressman? How do they know that? Tama. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. So it could be plundered money from the national coffers. But it could also be campaign contribution. Tama. Tama ba yun? Tama. I see. Okay. Tapos ano pala? Ang point mo lang, dapat imbestigahan. Kung si Mark Teksay, si Paul Estrada, at saka 3 pang tao niya. Kaya nga, mga critical, Adrian Bersamin, Taigib Olaybar, Paul Estrada, Mark Teksay, tsaka may 3 pang aid. Kasi, ang nangyayari sa kanila, ang delivery ng kung sino man, kung contractor ba yun, dadalhin doon sa Valle Verde. Tapos, This is the house of Saldico. Saldico. Ayusin nila yung pera, ikakamada nila, bibilangin, i-deliver na kay Saldi. Okay. From Saldi's place, i-deliver kung saan. Okay. Naalala mo, sinabi nila ni Gutesa, hindi ako nagsabi Ang sabi ni Sergeant Gutesa, isang beses po may nakita ko, ang nag-deliver mismo si Congressman Eric Yap. Okay. Baguio. Yung Baguio yan, ano? Oo, 46 na maleta. I-times 50 million nyo. That's about 2 billion plus. Tapos daw, inakyat nila. Pag akyat, ibinaba. Sabi ko, bakit nyo inakyat ang dami-dami tapos magbababa kayo? Yung pala, nililitatuhan.
Pag-deliver, o boss, delivered na, andito na. O pag-deliver doon, o ibababa, o boss, delivered na ito sa inyo. Proof of life. Proof Parang of ganon. delivery. Yung ano, di ba sa Grab at saka Lalamove, Oo. may proof of delivery. Yan. Oo, yun. Okay, next question please. Sorry, follow up. a couple of questions Follow pa po. Sir, so kahit wala sa affidavit nila yung 805 billion, kapag kinumpute yun, yung mga na-mention nyo, hindi aabot sa ganung amount? Sabi nila, lalagpas pa nga. Pero ako, ayoko magbigay ng mga spekulasyon eh. Ang aking apela kay Senador Ping, pakinggan lang niya. Di ba? Kung may mali doon, kung nakikita niya may excessive, katulad si Kong JB, sabi nga niya, hindi pala nila alam na plunder. Hindi talaga nila alam. Inosente na alam nila, yung boss nila ang sinabing mastermind Okay. na nagnakaw. Sila ngayon nag-deliver ng pera. Dito nila dinideliver ang pera. Okay. So, their statement will stand sa Blue Ribbon Committee, Oh, definitely. yung 18 Marines. I can guarantee you, pag nagkwento itong mga to, Vicky, parang hindi sila nanginginig, hindi nangangatal, hindi nabubulol. Kwento talaga eh. Kwento. Na ito yung nangyari, ito yung nakita namin. Sir, sorry, on a different topic, yung sa COMELEC, basically parang absuelto si Senator Marcoleta and kakasuhan daw po yung mga donor, including you. Anong reaction nyo lang doon, sir? Alam nyo, Kong, di ba tinanong mo kanina, anong plano ko? Wala akong plano. Hindi ako tatakbo. I could have the chance to run. Last elections, hindi rin ako tumakbo. Pero ako tingin ko dapat magsalita na tayo dito sa nangyari sa bansa. Talamak to. Vicky, matagal ka na rin reporter. Ngayon mo lang siguro nakita yung mga ganitong reports ng corruption. May mga nangyaring corruption talaga. May mga problema. Pakurot-kurot. Pero ngayon lang to. Ngayon I lang agree with to. you. Ngayon lang to. Na organisado na napakalaki. Napakalaki. Ang kaso ko ngayon, 5 na. Kahapon, tinuspinde yung aming negosyo mismo. Anyway, sasagutin ko yan sa DNR. Meron kami negosyo, we have a license, and kami lang ang may lisensya sa Department of Environment and Natural Resources. Mining ba to? Quarrying. Quarrying. Oo. Naintindihan ko yung mga taga-DNR. Mahal ko sila, naintindihan ko, ginigipit sila. Pero kailangan ko rin ipagtanggol, hindi yung aking sarili, pero yung mga empleyadong nawalan ng trabaho. Nung nasuspend kami, we had to talk to them yesterday na kailangan magkaroon muna ng pagtatanggal sa trabaho. Nag-iiyakan kasi alam nila politika. Nag-iiyakan dahil alam nilang wala kaming ginawang mali. Pagkatapos, kinakasuhan nga kami nung kay Senator Trillanes, I believe, and General Anyo, ng isang salaysay na nanggaling sa kapwa nila sundalo, na walang motivasyon, walang kinita, ang pangarap din at ang gusto rin ay ayusin yung ating bansa. Itong pangatlong kaso ko, natatawa ako. Sabi ko kay Senator Marcoleta kagabi, bakit kami nagkakaso, ikaw absuelto? Pirin mo siya yung kandidato, yung sa SOSE, kami yung contributors, siya, wala ng kaso based on the Piñera Doctrine that he was still not a candidate. And yet, the contributors, nagkaroon ng kaso. Parang ano ba to? Paano ko ihahantulad? May tumaan na matanda sa sa lugar ng hindi tumaan sa pedestrian lane. Nakita niyo yung tatlo, inalalayan niyo yung matanda. Kasi matanda eh. Baka tamaan. Ang nangyari, yung matanda, hindi kinakuso ng jaywalking. Kayong tatlo nakasuhan ng jaywalking. Baka walang presyo. Hindi, palagay ko. Kaya kami nagkakaso dahil nandun pangalan ko eh. Oo. Kasi kay Senator Marcoleta raw, malakas ang pressure eh. Talaga ba? Sabi ni Senator Ping, meron daw siyang information na may naglalabi to be able to acquit Senator Marcoleta in the COMELEC. Kaya daw hindi mailabas-labas. O Kasi siguro, ano na siya? Acquitted na siya, di ba? acquitted na siya, oh. Eh, yun ang probably the... Ako po'y nananawagan kung sino po naglabi kay Senator Marcoleta, pakilabi na rin po kami. Isama niyo na rin po kami. Pero ano masasabi nyo dun, sir? Unfair? Of course, double standard. Ang Piñera Doctrine kasi, ang sinasabi niya, yung sabi ni Marcoleta kasi, noong panahon na tinanggap ko yung pulong, hindi pa official campaign period.
Yun yung basis the legal basis of that. Pero sabi nung COMELEC, tama, wala kang kaso. Pero yung nagbigay sa iyo nung panahon na yan, may kaso. Kung nagbigay kami sa ng tulong sa isang hindi kandidato, dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nagkakaso? And in truth and in fact, meron naman kaming donor's tax to that effect na talagang para to show good faith. Wala naman kami tinatago. So, yun nga, para bang yung nangyari, yung aso, walang kaso, yung mga tuta, nagkakaso. Actually, if my own take on this COMELEC resolution is that the COMELEC committed grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Kasi you cannot do indirectly what the law requires of you directly. You cannot violate it. So if I were Congressman Mike, I will file a petition for certiorari before the Supreme Court and ask them to reverse that para matanggal na kayo at si Senator Marcoleta na lang makasuhan. Walang kaso. Dismiss na yung kay Senator. No, it doesn't constitute jeopardy eh. It does not. Kasi administrative lang yung nature ng COMELEC resolution na yon. Otherwise, kung yan ay criminal, then the COMELEC can file, can treat it as a criminal offense. Pero ang tingin ko dyan, administrative lang eh. Hindi siya talaga criminal. And besides, even if COMELEC dismisses it, it is only at the stage of fact-finding and preliminary investigation. It cannot constitute a jeopardy. So walang double jeopardy dyan. It would have been different if the case was elevated to the court and it was the court that dismissed it. Oo. Anyway, yes. Sorry, last na lang po. Sir, bakit hindi nyo raw ni-report yung inyong donation, yung point ng COMELEC, kaya kayo kakasuhan, and ano pa ang legal action na gagawin po? Yun nga, ang sabi nga ng COMELEC na, pati nga si Kadante, ang sabi sa kanya, hindi siya candidate. So, hindi niya ni-report. Yung contributor, ang kinasuhan. So, I think, yun nga, double standard talaga yung yung naging treatment ng COMELEC. And, sasagot naman kami doon. Ako natatawa na lang talaga kasi parang pilit na pilit sa akin eh. Well, COMELEC have to look for a scapegoat. Apparently, kayo nakita. Sana naman kung ikukulong nila ako, wag naman election related. Parang hindi matapang ang dating. So kaya hindi nyo na-report, sir, kasi hindi pa kandidato si Senator Marcoleta? Yun yung nakita kong desisyon eh. Na parang yung Pinero Doctrine, sabi na, he was still not a candidate. That was the one used by Senator Marcoleta and upheld by the COMELEC. Pero yun nga, kami naman tinamaan. Okay. Thank you very much. Last question na ba yan? Okay, two more. Yes, sir. Good afternoon, sir. Ed Tanho ng Road News Tabloid, radyo na TV pa. Sir, Kong Mike, nais ko malaman kung bakit ganon. Yun ho nga lumabas yung 18 Marines, kaagad-agad, mabilis pa ho sa alas 4, imbestigahan kaagad. Samantalang yun ho kanilang sinusumbong, wala lang, sitting pretty lang. Bakit ganon, Kong? Hindi ko rin po naintindihan nung magharap-harap kami sa NBI kasi ang una namin tinignan yung Ombudsman Deputation. In fact, tinignan ko pa but deputation, kala ko wrong spelling. Yung pala talagang deputation was the term used, not deputization. And in the discussion, ang sabi ng Ombudsman, i-establish lang ang identity ng mga tao. Tapos, ang sumunod na sinasabi lang, credibility validation. Sabi ko, di ba ang credibility namin, at particular sa mga sundalo, empleyado sila ni Saldico. Nagtrabaho sila kay Saldico at dati silang ex-Marines. So, on the basis of that, yun ang kailangan na nilang gamitin na tingnan yung nilalaman ng sinasabi. Bibigyan ko ng ehemplo. Grupo ng mga karnaper. Yung bossing, di ba? Siya mismo yung nag-karnap. Pagkatapos, binibenta niya yung kotse, yung mga galamay niya nagdi-deliver ng pera, kunyari dun sa naglalagay, kunyari lang sa pulis, naglalagay kung kani-kanino sa NBI, kunyari lang ganito. Nung kinulong na siya, tinuturo na siya ng mga tao. Which is in the case, Saldico. Ayaw ngayong paniwalaan. Dahil, yun na.
para bang dinidiscredit nila yung mga tao. Ang NBI hindi abogado ng mga akusado. Kailangan lang tingnan yung sinasabi ng mga Marines. For example, kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Raffles Hotel? Kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Midas Hotel? Doon ba sa Forbes Park na may delivery ng pera, pwede pa ba nating makuha? Yung sinasabing air taxi, yung mga aeroplanong ginamit pa-deliver, makikita sa airlog ng Kaap. Ang daming pwedeng makita dito. Meron silang mga text messages sa mga congressmen at sa delivery ng pera. Kailangan magkaroon ng forensic study ang mga bagay nito. Kung totohanan ang investigasyon at nais silang makita yung katotohanan. Baka sira na yung ebidensya kung Mike. Sabi Kasi ni- kung CCTV yan, buburahin lang yan. Kung mga messages sa text yan, buburahin lang yan. So, Pwede daw sa how do you forensic. find it? Pwede daw sa forensic yung binura sa cellphone. Para sana mahanap. Oh, pero yung CCTV nga, tama ka kung. Pero sabi ko, then again, ipusun nila. Imbis na itong mga tao yung iniimbestigan, sayang yung pera eh. Oh, okay, I'm with you there. May follow-up Kung question Mike, yan? last question. Oh, sige. Yung Pilipino sa era na naipit sa gera, kawawa naman ho. Bakit hindi ho gamitin yung eroplano ng ating Pangulo, sunduin yung mga Pilipino doon? Bakit sabi niya walang eroplano, meron man siya eroplano, bakit gano'n sir? Tama po yun. Alam niyo ho, sa budget sa ngayon, meron po tayong 100 billion local government support fund. Suporta sa mga local government units. Hindi ho yun itemized. Walang nakalagay doon na kailangan dito o dyan ibigay. Yung pondong yun, number one, pwede nilang gamitin sa pagtaas ng presyo ng langis. Para may buffer fund, yung presyo ng langis, masuportahan ng tao. Magkaroon sila ng buffer fund sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. At yung pondong yun, pwede nilang gamitin kung kinakailangan magrenta ng eroplano. Hindi na ho kailangan manggaling dito. Yung mga eroplanong nasa Dubai, bayaran nila. Tingnan nyo ang budget ngayon, buksan ninyo. 100 billion LGSF, Local Government Support Fund. Gamitin po nila ang immediate na kailangan nating ilipad ng mga Pilipino ay yung mga nasa Lebanon, Israel at Gaza. Yan yung mga talagang delikadong-delikado na nailikas ang ating mga kababayan. I think that is a question best addressed to DFA, DMW, and OWA. My understanding, may narinig akong interview one time with OWA and DMW. May problema daw sa airspace, no? Hindi lang, you cannot just fly a plane there and then get the Filipino OFWs. It's not that simple. Okay, so thank you. We'll have time for one last question. Thank you very much. Thank you po. Lagi akong pahabol, sir. Good morning po. I have 3 questions. I hope you could accommodate these 3. Ano pong mensahe niyo po kay former Senator Trillanes? Ang sabi niya kasi, false in one, false in all. Pertaining to the accusations po ng 18 Marines, yung mga kanilang binitawang ng mga pahayag. Alsus Unus. Yes, and ito pong next is sa mga regarding po with the Diskaya. So aware po tayo yung isa po ay nakulong na. Yung isa po ay nakadetini sa Senado. Ano po ang sa katagalan po ano po ang magiging dapat na gawin kay Curly Diskaya? And last po, Balik lang ako. Yes, Yung sa falsus unus, Yes, po. ano yung particular na ni-refer niya? yung pong mga pahayag na binitawan po ng 18 Marines na maaaring yung isa doon ay totoo, yung iba po ay hindi totoo. May So, sinabi ba siyang hindi totoo? May sinabi siyang hindi totoo? Because Wala. my question was, kung hindi totoo, paano naman po yung ibang personalities na involved? No, sorry kasi yung kay ano kasi, yung kay Laila de Lima, di ba sinabi ni Kong Attorney Baligod, sabi niya na ilagay ko siya doon sa linya ng congressman. Is that what he's referring to? In general po, with the 18 Marines affidavit. Yeah. As far as I'm concerned, doon sa nakikita ko at nandito yung affidavit, Yes po. wala ako nakikitang mali. Wala ako nakikitang kasinungalingan. Unless they will point to the particular provision at pwede namin pag-usapan. But having said that, one of the things that were raised was the case of Congresswoman Laila de Lima. Si Laila de Lima sabi na tumatanggap doon sa townhomes. At nailista siya sa listahan ng congresswomen. Ang sabi ni Kong Laila de Lima, hindi pa ako congresswoman ng panahon na yan. Tama.
And ang sabi nga ni Kong Levy, tama naman. Sabi niya, siguro it was an oversight na ilagay kita dito sa listahan na to. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya tumanggap. Yan po ang sinasabi niya na hindi po siya Tumanggap nakatanggap. siya. Kausap, tinanong ko nga yung mga sundalo off-camp, kwentuhan kami, pinuntahan ko dun sa isang safe house nila, sabi ko, uy, ano ba tong kay Congresswoman Laila de Lima? Oh, sir. Pagkatapos ata niyang makulong, 1 month after, nandun na. Tapos sabi nila, yung hearing, nung nandun si Pangulong Duterte, previous to that, pumunta rin. Nabigyan din daw. So maganda, sa isang committee hearing, umupo si Laila de Lima, si Congresswoman Laila de Lima, umupo yung nagtuturo sa kanya, pati yung mga kotse niya, i-describe. Sabihin sa kanya kung kailan. O di, magkaalaman kung sino nagsisinungaling. So, yung may I message interrupt niyo you po there? kay- Excuse Yes me, po. Miss, kung hindi Congresswoman si Laila de Lima, nung allegedly diniliberan siya ng pera, para saan yung pera? Anong magagawa ni Laila de Lima kung hindi naman siya Congresswoman? Kasi kung nare-recall mo, Attorney JB, again, hindi ako privy. Yeah. Pero kung nare-recall mo, ito yung mga panahon na lumalabas si Congresswoman Laila sa Senate at sa Congress on the investigation on the EJK. Ito yun eh. So I would think kasama to dun sa operations ng ICC. So possibly to give false testimony, ganun ba? Hindi. I don't think naman it's a false testimony in particular. No, Because to she did not have a commission in public works, di ba? Kasi hindi naman siya congresswoman eh. So bakit mo dideliveran ng pera yon? Yung mga ibang congressman and senators, I would understand. You know, Villanueva, Escudero, Jinggoy, Gradiola, lahat yan. Ano? Martin Romualdez, pinakamalaki sa lahat na plunderer, if you will ask me. You know, I can understand. Bigyan sila ng pera. Talaga may umiikot na mga maleta yan. Pero si Laila de Lima, hindi naman siya nakaposisyon nun. Bakit siya bibigyan ng ano? Kahit Kasi- na isang bag na pera. Bakit? What is the reason for that? Kasi at that time, kung nare-recall mo, pati si Senator Trillanes, hindi naman siya senador eh. Yeah. oo. So, Hindi rin siya, no? Oo. Oo. So, dinideliveran sila ng pera, in particular, I believe, on the ICC case. Yun ang motive. Yun ang tingin ko. Oo. Yun ang tingin ko. Sorry, Oh, hindi yeah, ko, yeah, sure. hindi ko ano yan. Oo. Tapos, kunyari, yung mga Pero hindi official yan na Pog Mike. Opo. Hindi. In fact, pati yung mga sundalo naman wouldn't know eh. They wouldn't know. They wouldn't know. Inuutusan lang sila. So, yung period or time na yon at yung circumstansya, yan lang ang makakapag-establish kung ano yan. And syempre, yung binanggit ko, una sa lahat, si Saldico. Okay. Alam niya talaga ano yung pondo na yan. Si Speaker Martin, alam niya You ano know, yung pondo we na yan. really need to get that, pardon the expression, the asshole Saldico. We need to get him back. So that, you know, he should answer for everything that he has done. Kasi, Appropriations Committee Chair eh. Siya talaga nag-control ng mga budget niyan eh. Anyway, Miss, are you finished? I think you have the last question, ano? Ano yung pangalawa? Yes po. Pangalawa? Dalawahin ko na lang Oo, po. sige. Yung pinaka-last po about Yes. kay Curly Discaya na hanggang ngayon ay naka-detain sa Senate na possible din sana naging candidate for witness at nakulong na po yung asawa. Isang tabi na po natin yung bakit siya lang ang nakulong sa mga contractors na binabanggit. Ano po ang magiging steps po kung bakit naka-detain pa rin siya hanggang ngayon? Tama yung binanggit mo, ang daming contractors na binanggit, tapos siya lang yung nakakulong. Pangalawa, si Curly Discaya lang at yung kanyang asawa ang nagturo kung sino yung mga involved. Hanggang ngayon, walang ipinatawag. Ang binanggit ata ng mga Discaya ay 17 na tumanggap ng pera. So, yun eh. Yan ang frustration ng mga tao. Hanggang ngayon ay walang nakukulong. Alam nyo, nangyayari sa atin siguro, kayo naman yung nasa media, malalaman nyo rin naman at kayo mag-iimbestiga. Pagka may nakasuhan punta ng ICI, mga congressmen, ayusan na. Tapos wala ng kaso. Punta ng Senado, ang daming binanggit na senador. Pagdating ng DOJ, pagdating ng Ombudsman, pagdating ng Blue mismong Ribbon. ICI, Oh, Blue Ribbon nga eh. patay na. As Di ba early lang as December, nagsalita na yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, there is no basis even for an investigation against Speaker Martin Romualdez. So ito po
ang nakakalungkot na yugto noong nangyayari sa ating bansa. Pero, ang paniwala ko, hindi ho yan tatahimik. Hindi yan titigil. Dapat. Ang tao talaga magtutulak at magtutulak pa rin. Negative 47 na si Pangulong Bongbong Marcos. Negative 47. Huwag niyang pabayaan umabot siya ng lagpas negative 50. Huwag niyang pabayaan magkagulo-gulo tayo. Ano ba si GMA nung during the most unpopular period? Negative 50? Hindi si GMA, ano pa nga siya eh. Well, Nag-negative din siya di ba? oo, hindi ko nakita yung hanggang huli. Okay. Pero ang recollection ko kay GMA, negative 1, negative 5, gumanon eh. Okay. Although, net versus trust. Oo. Etong kay BBM is negative 9. Negative 9. Pero mabigat na yung negative 47. Pag tumagpas na yun ng negative, kalahati ng populasyon galit. Galit sa'yo, ayaw sa'yo. Paano na bansa natin? Baka lalo na ngayon, binawi yung yung piso na hike sa mga driver, Binawi eh. No? Alam mo, yung mga driver, kawawa yan. Automatic pagka price increase, pero yung fare, hindi automatic sa kanila. Sino kawawa? Sila din. Dapat ang pigilin dito yung mga oil Yung companies. pagtaas. Yung oil companies. Oh, anyway, we've run out of time. We'd like to thank all of you. Thank you very much for being here. And of course, we'd like to thank the indefatigable, the courageous, the brave, and always controversial and colorful, Mike Defensor. Kong Mike, Secretary Mike, can you give your closing statement before we close? Kong JV, maraming salamat sa pagkakataon. Of course, kay Richard, ating mga kasama. Sa ating po mga kasamaan ditong Pilipino, alam ko naman sa mga kapulisan, sa mga sundalo, kayong mga nasa media, alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung pinupunto ko. Sa panahon po ngayon, dapat tanggalin na natin yung politika. Walang dilaw, walang berde, walang pula. Kailangan tayo magkaisa Kailangan nating tingnan at sagutin ang problema ng ating bansa. Masyado nang malala ang korupsyon. Itong pondong to sana, magagamit natin sa ngayon, sa gitna ng krisis na kinakaharap natin. Pero ano nangyari? Magulo ang ating bansa. Walang kumpiyansa ang mga negosyante, maraming nawawalan ng trabaho. At ngayon, ginagamit ang puwersa ng gobyerno para kitilin, pondo, puwersa, para patahimikin yung mga nagsasalita ng katotohanan. Yung nagsasabing, pakinggan nyo naman, ano ba itong mga sinasambulat ng mga 18 Marines? Patawag nyo naman yung mga opisyal ng gobyerno, E.S. Persamin, Pangandaman, Yusek Adrian, Yusek Traigib, dahil ito yung makakapagbigay ng katotohanan sa ating bansa. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Tuloy ang laban. Thank you very much. We will give you opportunity Mga for... kabayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe dito sa ating channel para makagawa pa po tayo ng mga marami pang video katulad nito. Salamat.